Nagsisimula ang kwento sa Hawaii. Isang lalaki ang kinakabahang nagmamasid sa paligid bago lumapit sa isang mailbox upang ihulog ang isang sobre. Ngunit nang paalis na, biglang bumangga sa kanya ang isang asul na van. Lumipat ang eksena kay James, isang opisyal ng Marines na nagtitrain ng kanyang mga kadet na pigilin ang hininga sa ilalim ng tubig. Ngunit isa-isang sumuko ang mga kadet. Nagalit si James sa kanilang performance. Dito siya tumanggap ng tawag mula sa pulisya. Ipinakita sa kanya ang bangkay ng patay na lalaki. Inirecord ng pulisya ang insidente bilang hit and run. Umalis si James pauwi at nagsimulang maghanda ng hapunan. Sinabi niya sa kanyang asawa na si Walter ay patay na. Dito natin nalaman na si Walter pala ay ama ni James. Tinanong siya ng asawa kung tinawagan man lang niya ang kanyang kapatid sa Oklahoma, ngunit sinabi ni James na hindi sumasagot ang kapatid. Lumipat ang eksena sa kapatid ni James, si Johnny, isang detective. Naghahanda ang kanyang girlfriend na si Valentina para iwan siya. Tinanong ni Johnny, "Anong nangyayari? Makipag-usap ka sa akin." Ngunit sumagot si Valentina, "Ngayon, gusto mong makipag-usap?" Napagod na si Valentina sa kanya. Humingi ng paumanhin si Johnny. Tinanong ni Valentina kung alam man lang niya kung anong araw ngayon. Kaarawan niya ito at nakalimutan ni Johnny. Kahit anong gawin niya, ayaw na ni Valentina at iniwan si Johnny. Pagkatapos, tumawag kay Johnny ang asawa ni James, si Ila. Sinabi nito na pumanaw na ang kanilang ama at ang libing ay bukas. "Sana makapunta ka." Ngunit sinabi ni Johnny na hindi siya nakipag-usap kay James sa loob ng 10 taon at hindi rin siya nakapunta sa Hawaii sa loob ng 20 taon. Kaya ayos na siya. Ngunit sa banyo, lumapit sa kanya ang dalawang lalaki na may dalang kutsilyo. Sinabi nila na nagpadala ng package sa kanya ang kanyang ama na si Walter. "Nasaan ito?" Sinabi ni Johnny na hindi niya nakausap si Walter mula pa pagkabata. Ano man ang hinahanap nila, wala siyang kinalaman. Isa sa mga lalaki ang humatak sa kanyang damit at ipinakita ang tattoo na dragon sa kanyang dibdib. Isa siyang yakuza. Be cool, man. Alright? Be cool. Badly drawn horse. It's a dragon! You know what these tattoos mean? Yakuza. You broke into my house. Nagkaroon ng matinding suntukan sa pagitan nila. Mag-isa lang na hinarap ni Johnny ang dalawang lalaki at pinabagsak ang mga ito. Biglang may isa pang lalaki ang sumugod sa pinto na may dalang baril, ngunit napigilan at tinalo rin ni Johnny. Habang binubugbog niya ang mga lalaki, kalmado pa siyang umiinom ng beer. Ngunit nang matumba ng isa sa kanila ang altar ng kanyang ina, doon tuluyang nagalit si Johnny. Hinawakan niya ang kamay ng lalaki at kiniskis iyon sa kudkuran ng keso. Ganon din kalupit ang ginawa niya sa dalawa pang natitira. May hawak siyang litrato ng kanyang ina. Pinutol na roon ang larawan ng kanyang ama. Samantala sa Hawaii, kasalukuyang ginaganap ang libing ni Walter. Dumalo rin ang yakuza at ang mga tauhan ng sindikato ni Mr. K. Si Walter ay isang pribadong detective na may koneksyon sa kanilang lahat. Tinanong ng pinsan ni James na si Nani kung darating ba si Johnny. Sinabi ni James na hindi, ngunit biglang dumating si Johnny. Pagkakita pa lang nila sa isa't isa, nagsimula na silang magbangayan at magsagutan. Kinailangan pang sawayin sila ng pare. Ang gobernador na si Peter, isang malapit na kaibigan ng pamilya, ay nagsabi ng ilang salita tungkol kay Walter. Ayon sa tradisyong Hawaiian, inilibing si Walter. Pagkatapos ng libing, nagtipon-tipon ang lahat sa bahay ni James. Ang bahay na ito ay dating pagmamay-ari ng ina ni James. Ayon kay Johnny, hindi siya kailanman nagustuhan ni James kahit noong bata pa sila. Ngunit sagot ni James, "Iniwan ni Walter ang nanay ko para sa nanay mo at winasak nito ang pamilya namin. Bata pa lang ako noon." Sa kabila ng lahat, parang wala pa ring nagbago sa relasyon ng magkapatid. Habang kumakain, inamin ni Johnny na hindi siya pumunta roon para kay Walter. Nandyan siya para alamin kung sino ang pumatay sa kanilang ama. Sinabi niya kay James na dumating ang yakuza sa bahay niya kagabi at sinubukan siyang patayin. Nagalit si James. Alam niyang bumalik si Johnny upang gumawa ng gulo. Sinabi ni Johnny na hindi naman siya humihingi ng tulong. Hindi rin naman tumulong si James noong namatay ang ina ni Johnny. Inaya ni James si Johnny na lumabas para mag-usap. Sinabi niya, 20 taon mong hindi nakita si Walter, tapos bigla kang babalik para hanapin ang pumatay sa kanya. Magdadala ka lang ng gulo, dyan ka lang magaling. Hiniling ni Johnny na pagkatiwalaan siya kahit minsan lang. Ngunit sagot ni James, hindi nga niya nahanap ang pumatay sa sarili niyang ina. Kaya ngayon iniisip niyang may pumatay rin sa kanilang ama. Galit na galit, umalis si Johnny at nagtungo sa isang bar. Nilapitan siya ng isang lalaki at sinabing hindi niya inakala na napakabobo ni Johnny para bumalik pa sa Hawaii. Sinabi nitong gustong makipagkita sa kanya ni Mr. K, tumanggi si Johnny. Ngunit nilagyan na ng bartender ng kung ano ang kanyang inumin. Nawalan ng malay at nagising na lamang sa harap ni Mr. K. Sinabi ni Mr. K na mahaba ang alaala ng sindikato at marami sa kanyang mga tauhan ang nasaktan ni Johnny. Sumagot si
si Johnny, ikaw ang pumatay sa nanay ko. Ang sagot ni Mr. K, maaaring oo o maaaring hindi. Inutusan niya si Johnny na agad umalis ng Hawaii. Hindi raw magiging okay ang presensya niya ron para sa kanyang mga tao. Malinaw ang babala, bumalik siya sa pinanggalingan niya. Ngunit sagot ni Johnny, dito ako nagmula, tugon ni Mr. K. Hindi na ngayon. Minarkahan ni Mr. K ang leeg ni Johnny ng kanyang simbolo at sinabing binibigyan niya ito ng 7 araw para umalis sa lugar. Pagkalipas ng 7 araw, hindi na siya papayagang makaalis. Nagising si Johnny sa isang dalampasigan. Samantala, nakipagkita si James sa isang detektive na nagngangalang Renard. Gusto niyang makita ang police report ng kanyang ama, ngunit sinabi ni Renard na wala siyang makikitang mahalagang impormasyon ron. Sa lugar kung saan namatay si Walter, walang nakikipag-usap sa mga pulis. May traffic camera sa pinangyarihan, ngunit hindi ito gumagana. Binalaan siya ni Renard na ngayon ay dalawa na sila ni Johnny ang nagsisiyasat sa pagkamatay ni Walter at sinabing para silang gumigising ng isang halimaw na natutulog. Sumagot si James, ako ang halimaw. Kinolekta ni James ang mga gamit ni Walter sa istasyon ng pulis. Kabilang dito ang isang piraso ng papel na may nakasulat. Dumating si Johnny sa bahay ni Walter, ngunit may narinig siya sa loob. Isang binatilyo ang naghahalongkat ng mga gamit. Nang makita nito si Johnny, agad itong tumakbo. Hinabol at nahuli ni Johnny ang lalaki. Ang pangalan niya ay Pika. Lumalabas na dati siyang nagtatrabaho kay Walter. Gumagawa ng mga bagay tulad ng paghahack, pagtap ng email at pakikinig sa mga tawag. Tinanong ni Johnny kung ano ang huling ipinagawa sa kanya ni Walter. Sagot ni Pika, pinapasok siya ni Walter sa trabaho sa isang catering company pero hindi niya alam kung bakit. Sinabi ni Johnny kay Pika na mula ngayon sa kanya na siya magtatrabaho. Napansin ni James ang bar na may CCTV camera sa lugar kung saan napatay si Walter. Pumasok siya at humingi ng kopya ng CCTV recordings, ngunit diretsahan siyang tinanggihan. Nag-alok si James ng pera, ngunit ayaw pa rin nilang pumayag. Kaya sinabi ni James na ang pera ay pambayad sa pinsala. Samantala, natuklasan ni Johnny ang isang blueprint na nakatago sa loob ng isang surfboard sa apartment ni Walter. Lumipat ang eksena sa isang rally para kay Gobernador Peter. Nagtatrabaho roon si Nanny bilang kanyang assistant. Tinawagan siya ni Johnny at sinabi na nakakita siya ng mga plano o survey na may selyo ng gobyerno. Pero hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito. Sinabi ni Nanny na ma-access niya ang database pagbalik niya sa opisina. Kailangan lang niya ang 8-digit na numero na nakasulat sa plano. Biglang may pumasok sa apartment, si James pala. Tinanong siya ni Johnny kung ano ang ginagawa niya roon. Sagot ni James, pareho lang daw ng dahilan niya. Ipinakita niya kay Johnny ang CCTV recording. Walang plaka ang asul na van at malinaw na hindi aksidente ang nangyari. Planado ito. Hiniling ni Johnny kay Pika ang listahan ng mga nagdaang at paparating na events ng catering company. Sumakay sa isang kotse ang magkapatid, patuloy pa ring nagtatalo habang umalis. Ngunit biglang may isa pang kotse ang bumangga sa kanila. Isang lalaki sa kabilang sasakyan ang nagpaputok ng baril sa ere. Binarel siya ni James. Tumalon palabas si Johnny at gumanti ng putok mula sa labas. Umakyat si James sa bubong ng kanyang kotse at tumalon papunta sa sasakyan ng umaatake. Sumigaw si Johnny na tumalon siya pababa. Pinasabog niya ang kotse ng mga umaatake. Tinawagan ni Johnny ang siyam isa-isa upang i-report ang insidente. Nagalit ng husto si James. Pinaputok mo ang kotse ko, sagot ni Johnny. Pero iniligtas ko ang buhay mo. Sinabi ni Renard na 4 na Yakuza hitmen ang ginawa nilang aburon. Ibinunyag din ni Renard na hindi na aktibong pulis si Johnny. Suspendido siya. Ibinigay ni James kay Renard ang CCTV video. Nagbigay si Renard ng huling babala. Huwag na raw sanang maulit ang ganitong gulo sa kanyang isla kung ayaw nilang pagbayarin ng husto. Kalaunan, sinabi ni Nanny sa magkapatid ang nalaman niya tungkol sa mga plano. Para ito sa isang property sa silangang bahagi ng isla at inutos ng Robichaud firm. Si Marcus Robichaud ay isang malaking developer at posibleng nagtatrabaho si Walter para sa kanya. Sinabi ni James na nagtayo si Robichaud ng kasino. May marka ng kasino sa likod ng blueprint na walang saysay dahil ay illegal ang sugal doon. Kinabukasan, nagtungo ang magkapatid sa property. May isang komunidad ng mga Hawaiian na naninirahan doon. Tinanong ni James kung sino ang may-ari ng lupa. Sinabi ng mga tao na ang lupang iyon ay pag-aari nilang lahat at bukas ito para sa kahit sino. Ipinaliwanag ng isang babae na naroon sila upang ipaglaban ang kanila at protektahan ang lupa. Alam nilang may darating para agawin ito, kaya nagbabantay sila. Pagkatapos tumawag si Pika kay Johnny. Natagpuan ng pulisya ang isang asul na van. Ang driver ay isang staff ng accountant mula sa opisina ng gobernador. Itinapon sa dagat ang van at ang driver upang walang ebidensya. Sinuri ni Johnny ang listahan ng lahat ng asul na van sa isla at sinabi kay Pika na imbestigahan ang Hayashi Imports. Ito lang ang may pangalang Haponis sa listahan sa isang event sa bahay ni Robichaud. Nandun na si Pika na nagpapanggap bilang waiter. Di nagtagal, dumating din sina Johnny at James na nakabihis bilang mga waiter. Sinabihan sila ni Pika na maghiwalay dahil mukha silang kambal na anak ni The Rock. Sinundan ni Johnny ang isang babae sa gitna ng crowd at nagsimulang makipaglandian. Doon niya nalaman na kilala nito si Walter at hindi nito alam na patay na siya. Binayaran pala niya si Walter upang imbestigahan ang mga gawain ng kanyang asawa na walang iba kundi si Marcus Robichaud. Nakabanggaan naman ni James ang isang Haponis. Nakalagay sa business card nito ang Hayashi Imports. Sinabi ni James na
na alam niyang may nawawala silang isang asul na van. Samantala, inamin ni Monica na nakikipagdiborsyo siya. At kung wala siyang alas, hindi magiging maganda ang kalalabasan, ibig sabihin hindi siya basta-basta pakakawalan ni Marcos. Sinabi ni Monica na hindi ligtas mag-usap doon at inutusan si Johnny na puntahan siya kinabukasan. Samantala, sinabi ng Hapones kay James na ang palaka ay hindi raw tumitingin sa magkabilang panig kapag tumatawid sa kalsada. Si Walter ang tinutukoy niya. Biglang tumunog ang telepono ng lalaki. Lumapit ang mga tauhan ni Marcos kina Johnny at James at inihatid sila kay Marcos. Sinabi nila kay Marcos na sila ang mga anak ni Walter. Sinabi ni Marcos na binayaran niya si Walter ng buo at binigyan pa nga ng bonus. Tinanong ni Johnny, ikaw ang kumuha kay Walter? Ipinaliwanag ni Marcos na pinaghinalaan niyang niluloko siya ng kanyang asawa kaya inutusan niya si Walter na sundan ito. Habang nagsasalita sila, pinaglalaruan ni Johnny ang granadang nakapatong sa mesa. Napansin ni James ang isang set ng mga putol na daliri sa mesa. Umalis sina Johnny at James sa lugar. Kinuha ni Marcos ang litrato ng kanyang asawa at pabulong na sinabi, ano ba ang ginawa mo? Makalipas ang ilang sandali, nakita ni Johnny na nahulog mula sa isang gusali ang asawa ni Marcos. Patay na ito. Galit na galit si Johnny. Direkta siyang sumugod sa bahay ni Marcos at sinimulang labanan ang mga gwardiya ngunit hindi siya umubra. Ginamitan siya ng taser at pinabagsak. Sinabi ni Johnny kay Marcos na alam niyang siya ang pumatay sa kanyang asawa at pati sa ama niya. Ngunit inutusan ni Marcos ang kanyang mga tauhan na tumawag ng pulis. Inaresto si Johnny. Dumating si Gobernador Peter at sinabi na binawi na ni Marcos ang mga kaso sa kanyang kahilingan. Sinabi ni Peter kay Johnny na may problema sa loob ni Walter. Isang problemang sumira sa kanyang buhay. At ang problemang iyon ay nasa loob din ni na Johnny at James. Ngunit may isang bagay ang magkapatid na wala si Walter noon, ang isa't isa. Pagkalabas ni Johnny sa kulungan, agad siyang hinarap ni James. Hindi mo pwedeng gawin na lang ang kahit anong gusto mo. Hindi mababalik ng mga ginagawa mo ang nanay natin. Sinuntok ni Johnny si James. Sa una, hinarang lang ni James ang mga suntok. Ngunit nang hindi tumigil si Johnny, gumanti rin si James. Nag-away ang magkapatid na parang magkalaban. Binugbog ni James si Johnny. Sumigaw siya. Ano bang problema mo? Sagot ni Johnny. Anong klaseng lalaki ang iiwan ang nakababatang kapatid sa oras na kailangan siya? Pinaalis mo ako. Ngunit sinabi ni James na papunta na si Johnny sa kulungan noon at papatayin siya ng sindikato. Iniligtas niya si Johnny sa pamamagitan ng pagpapalayas sa kanya. Ginawa niya iyon para protektahan siya. Iyon lang ang tanging paraan. Sinabi ni Johnny na matapos mamatay ang kanilang ina, si James na lang ang natitira sa kanya. Sa suntukang iyon, lahat ng matagal nang nakabaong damdamin ay tuluyang sumabog. Humingi ng tawad si James. Sinabing napabayaan niya si Johnny. Kung may pagkakataon lang sana, gagawin niya ang lahat para sa kanya. Tinanong ni James si Johnny kung bakit niya ito hinahabol ng todo. Hindi naman naging mabuting ama si Walter sa kanya. Sinagot ni Johnny na hindi niya natagpuan ang lalaking pumatay sa kanyang ina at ngayon naman ay may pumatay sa kanyang ama. Kaya mula ngayon, sabay nang hahabulin ng magkapatid ang pumatay sa kanilang ama. Ngunit bago pa sila makapagpatuloy, nagalit ng husto ang asawa ni James sa kanilang dalawa. Ipinilit niyang malaman kung ano ba talaga ang nangyayari. Doon naman nakatanggap ng tawag si Johnny mula kay Valentina. Bumalik ito sa kanyang bahay para kunin ang mga gamit niya at may natagpuan siyang package na galing sa Hawaii. Sa loob nito ay isang thumb drive. Sinabihan ni Johnny si Valentina na dalhin ang drive at lumipad papuntang Hawaii, ngunit tumanggi ito. Sa huli, napapayag din niya si Valentina. Sina Johnny, Pika at James ang sumundo kay Valentina sa airport. Kinuha ni Johnny ang drive mula sa kanya. Natuklasan nila na ang thumb drive ay susi sa isang cold wallet. Para mabuksan ito, kailangan nila ng seed phrase, 12 random na salita na tanging ang may-ari lang ng account ang nakakaalam. Inilabas ni James ang piraso ng papel mula sa mga gamit ni Walter. Nakasulat doon ang 12 salita, ngunit sa sandaling iyon, pinaulanan sila ng putok ng isang helicopter. Nagkandara pa silang tumakas. Si Valentina ang nagmaneho. Walang pakundangang nagpaputok ang helicopter kahit may ibang sasakyan sa kalsada. Isang grupo ng armadong mga ninja biker ang sumali sa habulan. Dumulas ang kanilang sasakyan at tumaob, kaya napilitan si Valentina na imaneho ito ng patras. Nang bigla niyang inapakan ang preno, 2 biker ang bumangga diretso sa sasakyan. Ang isa ay napunta sa loob ng sasakyan at hinarap ni James. Si Johnny naman ang humarap sa isa pang biker. Nagawang ituwid muli ni Valentina ang sasakyan. Ang isang biker ay naiwan na nakabitin sa gilid. Inilapit niya ang sasakyan sa harang ng kalsada at kinayod ito hanggang mahulog. Itinapon naman ni James palabas ng van ang isa pa, ngunit patuloy pa rin ang helicopter sa paghabol. Walang tingin-tingin na nagpaputok si Johnny paitaas. Si James naman ay maingat na tumutok. Nawalan ng kontrol ang helicopter at nagsimulang bumagsak direkta patungo sa kanila. Halos hindi sila makaligtas. Sa wakas, na-access ni Pika ang cold wallet. Sinuri ni Valentina ang data at sinabing mga international wire transfers. Ang laman nito, 12 milyon na dolyar na dumaan sa ilang offshore accounts at pumasok sa isang account na pagmamayari ni Gobernador Peter. Napatigil sina James at Johnny. Nagsimula ng magkatugma ang lahat. Kailangan ni Marcos ang mga lupain ng Hawaii para maitayo ang kanyang casino resort at kailangan niya ng taong kayang gawing legal ang sugal, kaya binili niya ang gobernador sa halagang 12 milyon dolyar. Malamang ay natuklasan ito ni Walter
habang sinusundan niya si Marcus. Samantala, ipinakita ni Nani kay Peter ang mga planong iginuhit ni Marcus. Nangako si Peter na hindi niya ito hahayaan. Pagbalik sa bahay, dumating sina Johnny at James. Tinawagan ni James ang kanyang asawa, ngunit narinig nilang nag-vibrate ang cellphone na sa loob lang ng bahay. Hinanap ni James ang kanyang mga anak at natagpuan silang nagtatago sa banyo, nanginginig sa takot. Sinabi ng kanyang anak na kinuha ang kanilang ina. Mahigpit na niyakap ni James ang kanyang mga anak. Nagpadala si Marcus ng video na nagpapakitang hawak niya sina Nani at asawa ni James. Ipinahayag niya ang kanyang kondisyon. Ibigay ang thumb drive kapalit ng kanilang mga buhay. Inilagay ni na James at Johnny ang kanilang mga baril sa isang bag at sinalakay ang bahay ni Marcus. Isa-isa nilang tahimik na inalis ang mga gwardiya nang hindi naaalerto ang iba. Nang marinig ng mga gwardiya ang tunog ng car alarm at magtungo ron, isa-isa silang napatumba mula sa malayo. Nag-iwan sina Johnny at James ng bakas ng mga bangkay sa kanilang dinaanan. Sa loob ng bahay, napansin ni Marcus na hindi sumasagot ang kanyang mga gwardiya sa walkie-talkie. Nagsimulang mag-flicker ang mga ilaw. Ang mga gwardyang ipinadala para magsiyasat ay natagpuan ng swimming pool na puno ng mga bangkay. Lumitaw si Johnny sa likuran ng isa at pinabagsak ito. Ipinadala ni Marcus si Nakamura at ang mga kasapi ng Yakuza upang harapin sina Johnny at James. Diretso at walang alinlangang sinalakay ni James ang lahat ng Yakuza. Isa-isa niya silang pinabagsak. Binugbog niya ang isa gamit ang martilyo hanggang sa mapilitan si Johnny na pigilan siya, sinasabing patay na ang lalaki. Pinalaya ni na Johnny at James sina Nani at Ila. Sinabi ni Ila kay James na umalis na siya, makakalabas sila ng mag-isa. Gusto niyang tulungan ni James si Johnny. Biglang nagpaputok si Nakamura kay James at nagharap silang dalawa. Samantala, naharang ni Johnny si Marcus bago pa ito makatakas. Ngumisi si Marcus at sinabing mas mahirap siyang patayin kaysa sa ama niya. Naglaban sila. Sa isang banda, winasak ni James ang mga buto ni Nakamura at tinapos ito. Ngunit hindi umubra si Johnny kay Marcus. Tinuya niya si Johnny. Akala mo ba talaga mapipigilan mo ako? Isa ka lang lamok. Sa loob ng isang taon, matatayo ang kasino ko at walang makakapigil. Ang ama mo, ikaw at si James, mamamatay kayong lahat ng walang saysay. Doon inilabas ni Johnny ang pin ng mismong granada ni Marcus. Sumabog ang granada. Tumalon si James sa tubig para iligtas si Johnny at hinila ang nalulunod niyang kapatid paakyat sa ibabaw. Nabuhay si Johnny. Inaresto si Gobernador Peter. At doon nagtatapos ang ating palabas. Hanggang dito muna tayo mga ka-only. Maraming salamat po sa panonood at abangan ang ating mga susunod na malulupet na mga palabas. Only in the Philippines TV here at nagsasabing, ingat!